You know the time? Yes, Lord. So, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Binigyan po ako ng pagkakataon na makapagbahagi sa inyo ng salita ng ating Panginoon. Amen! Nagagalak po ba kayo sapagkat tayo po ay naparito ngayon? Amen. Para makapakinig ng salita ng Diyos. Diba? Sabi nga ng Biblia, ang pananampalataya ay lumalakas kapag tayo ay nakikinig at nakapakinig ng salita ng Diyos. Pagka chismis yung pinapakinggan mo, ano yung lumalakas sa'yo? Diba? So, yung kasalanan. Pero kapag salita ng Diyos, lumalakas yung pananampalataya. Amen? Diba? Sa mula Monday hanggang Saturday, iba't ibang mga pagsubok yung dinaanan natin. Kaya kailangan mag-recharge tayo. Makapakinig tayo ng mabuting balita. Kasi kung manonood ka sa TV, puro mga masamang balita. Di ba? Pero dito po, makikinig tayo ng salita ng Diyos. Mabuting balita. Amen? Amen. So kung nga pala si Pastor Jun Antonio, di po ako taga Pampanga. Lumaki po ako sa Maynila. Ako po ay taga Caloocan. Dating nasa Caloocan. Pero ngayon, binago ng Diyos at ako ay kanyang ginagamit ngayon. Ako po ay bunga ng youth camp way back 1991. Kasi ito siguro sa rito, hindi pa pinapanganak. Kaya salamat sa Panginoon, nung ako po ay nakati ng youth camp, doon ko po sinuko yung buhay ko sa Panginoon. At ang sabi ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Kasi binago na Lord yung buhay ko. Marami akong bisyo. ABS-CBN. Alak, sugal, sigarilyo. Diba? Dati ako nasa showbiz. Sa kapaligtaran, bisyo. Diba? Pero salamat sa Panginoon, ako'y inugot niya sa kadiliman. Dinala sa kaliwanagan. Nag-aaral po ako ng Bible School sa Maynila. At noong 1997, ako po ay na-assign sa Iloilo, Cebu. At pangatlo dito po sa Pampanga. 1999, nung ako ay napunta rito. At sa ngayon po, andito pa rin ako kasi masaya. Maganda yung buhay dito sa Pampanga. Amen? Amen. Diba? Kaya dito na rin po ako nakapag-asawa. Binigay ni Lord sa akin yung Pampanga's best. Hindi yung kusino, no? The best na nagiging kapatid ko sa akin buhay. Amen? Amen. Diba? Sabi ng Biblia, kapag inuna mo si Lord, in all these things shall be added unto you. Unahin lang natin ang Panginoon. At ang lahat ng bagay ay dadagdag sa atin. So ang pamagat po ng ating topic ngayon is grow in obedience. Kailangan natin lumago sa pagsunod sa ating Panginoon. So bago tayo mag-serve, tayo po yung manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sapagkat kami, Panginoon, ay naparito ngayon para patuloy na makapag-aral ng iyong salita. Lord, ang dalangin po namin, paunawa mo po sa amin ang salita mo na aming pag-aaralan. At ito po ay aming maisakuhan po. Nilabigyan po namin na magawa ng kaaway sa amin sa pagkinig ng salita mo. Lord, tagalin mo po yung mga negative thinking, mga maling kaisipan sa aming buhay. At hayaan mo ba ng Espiritu ang maging gabay at maging tagapagturo po namin. Lord Jesus, tinataas ka po namin. Niluwalhati ka po namin sa oras mo. Ikaw lamang ang mapapurihan at may taas sa aming dito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpapahala po natin ang ating. So yun po, no? Grow in obedience. Sabi nga po sa Isaiah chapter 19. Chapter 1 verse 19. If you are willing and obey, you will eat the good things in the land. Amen. Kapag po tayo po ay willing na sumunod sa ating Panginoon, tayo po ay makakaranas ng pagpapala.
Amen. Sa Bible po, meron po isang tatay. Meron po siyang dalawang anak. Ang sabi niya dun sa panganay, pumunta ka sa bukid at ikaw ay magtrabaho. Sabi ng panganay, ayoko po. Ayan. So, yung isa naman bunso, sabi niya, anak, pumunta ka sa bukid at ikaw ay magtrabaho. Sabi niya, pupunta siya. Pero, hindi naman pumunta. Pero yung panganay, hindi nagsabi ng hindi, pero nagbago yung isip. Siya ay sumunod. Amen. So makita natin dito, sino yung sumunod? Yung panganay o yung bunso? Yung panganay, di ba? Yung isa, nag-oo pero hindi naman sumunod. Yung isa, sa una hindi, pero nagbago ng isip. Sumunod. Yun ang tunay na pagsunod sa Panginoon. Mayroong pagbabago ng pag-iisip. Amen? Di ba? Kaya siya ay tunay na sumusunod. Kasi ang pagsunod sa Panginoon, hindi lang sa salita. Kailangan sa gawa. Di ba sa Palatang Makabayan, sisikapin ko maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Gayun din sa ating mga Kristiyano. Sisikapin ko maging isang tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, at sa gawa. Amen? Di ba? Gusto ni Lord yun. Ang pagsunod po natin, nilalagyan po natin ng aksyon. Kasi kung walang aksyon, patay. Di ba? Sabi ng Biblia, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So dito sa unang hari, chapter 5, verse 1 to 4. Ayan. Pakibasa na, Brother Bernard. Ikalawang hari, Kabanata 5, talatang 1 hanggang 4. Sa Syria, may isang pinuno ng upo na nangangalang Naaman or Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya ay pinagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may sakit na ketong. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi ito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, siya na pagagalingin siya niyon. Nang marinig ito ni Aman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. So yan lang po, no? Kita natin dito si Naaman. Ano yung sakit niya? Keto. Keto. Sa panahon po nila, wala pang gamot sa keto. Kumbaga, sa panahon natin, ito ay AIDS. Wala pang gamot. Pero nung si Aman po ay nakapakinig ng isang propeta na nagpapagaling, anong ginawa niya? Pumunta siya doon sa propeta. At anong sabi sa kanya? Lumublob siya sa ilog Jordan para siya ay gumaling. So ilang beses siya lumublob? 7 beses, di ba? At sa kanyang paglublob, sa una, medyo hindi pa siya gumagaling. Pangalawa hanggang sa pang-7, anong nangyari sa kanya? Siya ay gumaling. Paano siya gumaling? Sapagkat siya ay sumunod sa ating Panginoon. Amen? Di ba? Ang kagalingan po, hindi dahil sa siya ay lumublob dun sa Jordan. Siya ay gumaling dahil sa kanyang pagsunod. Amen? Di ba? Sabi nga, if you are willing in obedience. Kasi yung iba, pag sumusunod, hindi willing eh. Halimbawa, meron kang anak, inutusan mo. Sabihin sa'yo, Mama, bata ko. O kaya sabihin sa'yo, wait lang. Di ba? So marami silang alibay. Hindi sila willing na sumunod. Pero kapag tayo ay willing na sumunod sa ating Panginoon, tayo po ay makakaranas ng himala
sa ating buhay. Example dyan, sa John chapter 9, verse 5 to 9. John chapter 9, verse 5 to 9. Pakibasa uli, Brother Bernard. Ay Juan, kabanatang siyam, talatang 5 hanggang 7. Habang ako ay nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, pinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloy o Siloe at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon, at pagbalik niya ay nakakita na. Amen! Yan ang bunga ng pagsunod. Diba? May isang bulag, siyempre hindi siya nakakita, lumapit siya kay Jesus. At anong ginawa ni Jesus? Dumura siya sa lupa at gumawa ng putik. Saan nilagay yung putik? Sa mata. Sa panahon natin ngayon, pagka ang iyong mata, nilagyan mo ng putik, anong mangyayari? Di ba? May infection. Diba? Kasi marumi yan, di ba? Pero kay Jesus, dahil makapangyarihan siya, yung putik, nilagay niya sa mata. At ano sabi niya sa bulag? Maghilamos ka. Di ba? So, ibig sabihin yung bulag, hindi pa siya nakakita, nilagay ng putik. Pero nung sumunod siya, naghilamos siya, ano nangyari sa kanya? Nakakita. Amen? Maraming mga Kristiyano ang nagbubulag-bulagan kasi ayaw sumunod. Nananatili sa katiliman. Pero kapag isinuko mo yung buhay mo sa Panginoon, ikaw ay makakita ng liwanag. At magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Mahalaga po yun. Hindi natin kayang baguhin yung pamilya natin. Di ba? Wala tayong kapangyarihan magbago. Ang magbabago, ang Panginoon. Kung tayo po ay susunod sa kanyang kalooban. Marami ako nakita rito mga kababaihan, di ba? Asan yung mga asawa? Di ba? Kaya, mas marami ang pupunta sa namin na kababaihan. Kasi maraming mga kababaihan dito, di ba? So, hindi lang dapat tayo. Kailangan yung asawa po natin, akayin po natin sila dito. Amen? Para at least, mapunta sila sa buhay na walang hanggan. Ang isa sa atin, mag-invite ng isa. Doble tayo. Kung halimbawa, nasa 20 tayo dito, kaya 30. Magiging 60, di ba? O, mabilis dumami, no? Mag-invite ka lang ng isa. Ang kinakailangan lang ikaw ay maging ilaw at asin ng sanglibutan. Amen? Ipakita mo yung liwanag kay Kristo. Kasi ako po dati, nung wala pa ako kay Kristo, marami nga akong vision nun. Pero nung na-surrender ko yung buhay ko sa Panginoon, nagkaroon ako ng passion sa mga kaluluwa. Bata pa lang ako nun, siguro mga 17, 18, or 19. Meron na akong kaalab na magbahagi ng salita ng Diyos. Kakabisaduhin ko yung John 3:16, Roma 6:23, Roma 3:23, yung mga salvation na basic. Kabisaduhin mo lang yun. Tapos i-share mo sa kakilala mo. Amen? At ikaw ay sumusunod na sa kalooban ng Diyos. Amen? Di ba? Siyempre, kung manilingin mo sa panalangin, kapag sumusunod ka, ibibigay ng Panginoon. Amen? So, kailangan natin yun, ano? Paano ba tayo susunod? How to obey the Lord? Number one, ang pagsunod sa Panginoon is progressive. Paunti-unti. Doon tayo po ay naging sanggol. Hindi naman tayo naglalakad, di ba? Doon tayo ay naging sanggol. Hindi agad tayo kumakain ng karne. Gatas lang muna, di ba? Yung isang uod, bago siya naging bulat paru-paro, naging uod muna siya. Isang pangit na uod na gumagapak. Pero nung siya ay nag-mature, nagkaroon siya ng pakpak.
Ang tawag doon is metamorphosis. Kumbaga sa science, di ba? Yung uod naging paru-paro. Amen. Amen. Kung ikaw ay dati gumagapang dahil sa kahirapan, pero kapag ikaw ay sumunod sa ating Panginoon, ikaw ay aangat sa kahirapan. Amen. Ikaw ay pasasaganahin ng Panginoon. Ang kinakailangan mo lang ay magpakalalim sa ating Panginoon. Sa 1 Peter chapter 2, verse 2, basahin natin. Unang Pedro, Kabanatang 2, Talatang 2. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Amen. Gaya daw po ng sanggol, gaya ng baby. Di ba? Kasi ang kapanganakan po natin, dalawa yan. Kapanganakang pisikal at kapanganakan spiritual. Dapat hindi ka lang ipapanganak sa pisikal. Kailangan mo ipanganak na spiritual. Kasi hindi ka makakapunta sa langit kapag hindi ka ipapanganak na ulit. Sabi ng Biblia, ang pinanganak sa laman ay laman. At ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. At ang espiritu po natin ay nangangailangan ng pagkain. Amen. Sino rito yung nag-almusal kanina? Di ba? Subukan nyo mag-almusal ngayon, kanina, ano may nangyari sa tiyan nyo? Di ba? Kumukulong. Di ba? Lalo na pag hindi ka kumain ng isang araw. Di ba? Lalo kang manghihina. Yan ang ating katawan. Kailangan natin pakainin. 3 times a day. Yung iba rito, 5 beses ka, di ba? May merienda sa umaga, may merienda sa hapon. Minsan sa gabi, may bibit na snack pa. Kaya yung katawan nila, malusog. Di ba? Kailangan hindi lang katawan natin ang malusog. Amen? Pati yung ating espiritu. May kasabihan nga, kung ang katawan sapat, espiritu'y payat, wala rin, di ba? Kailangan balanse. Hindi lang katawan natin ang malusog, pati yung ating espiritu. Amen! Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung malusog. Di ba? How to grow? Di ba sabi niya, kailangan natin lumago ang ating kaligtasan. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas upang lumago. Sa Kapampangan, lumago. Maganda. Di ba? Malago. Masantig. Di ba? Hindi lang dapat malago yung ating katawan, pati yung ating espiritu. Kinakailangan natin manalangin. Go to God in prayer. Di ba? Kailangan natin lumalim sa panalangin sa ating Panginoon. Pangalawa, read God's Word. Kung makita natin yan, yung grow, binigyan ko ng parenthesis. G-R-O-W. Grow, go to God in prayer, read God's Word. Magbasa tayo ng salita ng Diyos. Habang libre pa. Kasi sa ibang bansa, bawal yung Biblia. Mapalad tayo dito, kahit saan pwede ka mangaral. Kahit sa jeep, kahit sa bus, kahit sa palengke, pwede ka mangaral. Huwag ka lang magdadala ng supot. Di ba? Kasi ako nung nangangaral ako minsan sa Manila, itong sa Balintawak, palengke, nagsishare ako ng Word of God. Bagong Kristiyano kasi mainit eh. Sa pagsishare ko, may lumapit sa aking babae, nagbibigay sa akin ng pen. Akala may supot. Hindi, sabi ko, hindi po, libre po ito. Ang kaligtasan, natanggap natin ng libre, ibahagi natin ang libre. Amen? Amen. Di ba? Letter O is obey God's Word. Para tayo ay mag-grow, we need to obey. And W, witness. Pagkatapos mo mabasa, mapakinggan yung salita ng Diyos, ano gagawin mo? I-share mo yung salita ng Diyos. Amen? Amen. Di ba?
Para yung mga mahal natin sa buhay, yung mga asawa natin, mga anak natin, madala natin dito. Amen. I-share natin yung ginawa ng Diyos sa ating buhay para sila po ay ma-encourage. Amen. Witness for Christ. Number 2, paano tayo susunod sa ating Panginoon? Obedience is immediate. Sabi nga, no? Delay obedience is disobedience. Ang pagpapaliban sa pagsunod ay pagsuway. Diba, may kasabihan tayo, aanihin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Diba? Dahil sa iyong bagal sa pagsunod, namatay na yung kabayo. Diba? Dahil hindi mo ipinalangin yung kapitbahay mo, namatay na. Di mo alam kung saan pupunta. Diba? So kailangan, habang maaga, ipag-share natin yung salita ng Diyos. Diba, ang isang bunga, baka hinog na, kailangan ng pitasin. Pero pag hindi mo pinitas, lumipas ang ilang araw, ano mangyayari? Malalamog na, di ba? Kapubulok. Ha? Kailangan, habang libre pa yung salita ng Diyos, i-share po natin. Amen? Di ba? Hindi yung tayo-tayo na lang dito. Kailangan tayo po ay maging ilaw at asin ng sanlibutan. Amen? Sa Mateo chapter 9 verse 9. The example po dyan. Mateo, kabanatang 9, talatang 9. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Amen. Dito si Mateo, siya ay tinawag ng ating Panginoon. Siya ay nasa trabaho pa nun eh. Nakaupo sa silya. Ay naniningil siya ng buwis. Diba? Nung sinabi ng Panginoon sa kanya, Mateo, sumunod ka sa akin. Anong ginawa niya? Iniwan niya yung trabaho niya at agad sumunod sa Panginoon. Hello? Diba? Ang pagsunod sa ating Panginoon is immediate. Sa Genesis chapter 22 verse 1 to 4, may example pa niyan. Genesis, kabanatang 22, talatang 1 hanggang 4. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag ng Diyos si Abraham. "Narito po ako," tugon naman niya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahan mong anak na si Isaac or Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinasabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang pupuntahan. Amen. So alam niyo po yung istorya niyan? Nang sinubok ng Diyos si Abraham. Si Abraham po ay mayroong kaisa-isang anak. Anong pangalan ng anak niya? Isa. Kaya nga isa. Di ba? Sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, ihandog mo yung anak mong si Isaac. Isa na nga nung ibibigay mo pa. Lord, pwede ba yung biyanang ko na lang? Bakit si Isaac pa? Di ba? So, pero, dahil sinabi ng Diyos, anong ginawa ni Abraham? Sumunod siya. Kinabukasan, agad-agad, hinihanda niya yung dadalhin nila. Kasi ang paghahandog sa Panginoon, hindi basta-basta yan. Ang gagawin niya, siyempre, pag hinandog mo yung anak mo, kakatayin mo yan. Papatayin mo. At susunugin. Ganyan yung offering ng Old Testament eh. Pag meron silang kasalanan, mag-aalis sila ng hayop. Pagka medyo mahirap-hirap ka, kalapatin. Pagka may kaya, tupa. O kaya, baka. Yun.
para yung kasalanan mo matubos, di ba? Malinis, no? Kaya nag-aalis sila ng hayop. Pero dito, kay Abraham, hindi hayop yung iaalay. Tao. Di ba? Sino? Si Isaac. So mahirap yun, ano? Alam naman natin, si Abraham, bago siya nagkaanak, siya ay 100 years old. At ang kanyang asawa si Sarah ay 90 years old. Kumbaga sa ubas, pasas na. Di ba? Matanda na, pero nagkaanak pa sila sa biyaya at kapangyarihan ng Panginoon. Amen! Kasi kay Lord walang imposible. Kahit na uugod-ugod ka, basta ginusto niya, magagawa. Kaso, ang sabi ng Diyos kay Abraham, ihandog mo ang iyong anak. No? Kaya maaga pa lang, inialay niya ang kanyang anak. Di ba mahirap yun? Magbibiyahe kayo ng 3 araw, makikita mo yung anak mo. Bawat araw-araw, namimiss mo siya. Di ba? Sa ating buhay, minsan may pinasasabi sa atin ng Panginoon na gusto niya ialay natin. Di ba? Yan sabi ng Panginoon, ialay mo ang iyong sarili bilang handog at banal sa ating Panginoon. Ito yung karapat-dapat na pagsamba natin sa Panginoon. Huwag tayo makikiayaw sa takbo ng mundong ito, kundi magbago na tayo ng ating pag-iisip para malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen? Ano nangyari? Nung 3 araw na, inihanda ni Abraham yung panggatong. And then, hinigay niya yung kanyang anak na si Isaac, at kung papatayin na, masaksakin. Anong sabi? Pinigil siya ng anghel. Masaksakin niya, sabi ng anghel, Abraham, Abraham, huwag mo lang ituloy. Kasi nakita ni Lord yung willing mong sumunod. Willingness. Amen? At nung papatayin niya, nag-provide si Lord ng panibagong handog. Ram o yung usa. No? At yun ay ipinalit niya sa kanyang anak. Amen? Ibig sabihin, si Abraham ay nakapasa sa pagsubok ng Panginoon sa kanya. Tayo po ba, pumapasa ba tayo sa pagsubok sa ating buhay? Di ba lahat po tayo may pagsubok, di ba? Lahat po tayo dito may problema. Kapag wala ka ng problema, nasaan ka na? Cemeteryo, rest and peace. Kaya habang tayo po hindi kinanda rito sa mundo, pero tayong problema. Di ba? Na kailangan mapagtagumpayan po natin yan. Kasi hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kaya. Bago ka maging grade 2, punta ka muna sa grade 1. Kailangan may pasa mo yung grade 1. Pag nakapasa ka ng grade 1, nagiging grade 2. May mga testing, di ba? Para makapasa ka. Gayon din ang ating Panginoon. Sabi nga ng Biblia, pagka napagkatiwalaan ka sa maliit, pwede kang pagkatiwalaan sa malaki. Sabi nga, Pastor, bigyan lang ako Lord ng 1 milyon. Magtatights ako. Di ba? 100,000. Pero kung 1,000, hindi mo mamigay yung 100, paano ka mapagkakatiwalaan sa malaki? Doon sa maliit pa lang, hindi ka mapagkakatiwalaan. Amen? Kailangan mapagkatiwalaan ka muna sa 10 piso. Magbibigay ka ng piso. Then, mapagkatiwalaan ka sa barya, magkakatiwalaan ka sa 100. Di ba? At mapagkatiwalaan ka sa 100, magkakatiwalaan ka sa 1,000. Pagka napagkatiwalaan ka sa 1,000, anong sunod? Milyon. Amen? Di ba? Maliit muna. Papunta sa malaki. Amen? Kaya kung sa maliit pa lang, hindi ka makapasa, paano ka papasa sa malaki? Hello? Kaya kailangan natin yun, ano? Maging obedience po tayo sa ating Panginoon.
ipasa po natin yung mga pagsubok, yung mga trials na dumarating sa ating buhay. Number 3, obedience is better than sacrifice. Sa 1 Samuel chapter 15, pakibasa mo. Unang Samuel, Kabanata 15, talatang 20 hanggang 23. Sumagot si Saul, "Sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako sa pinapapuntahan niya sa akin. Piniyag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ng iba. Sa halip, iniuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh." Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hangin kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghandog, at ang pakinig ay higit sa hahing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat tinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari." Ayan. Nakikita natin dito, no? Si Samuel. Siya po ay unang hari ng Israel. Di ba? Ang sabi sa kanya ni Lord, puksain mo yung mga tao dito sa Gilgal, eh? Di ba? So, o Amalek, Agag. Imbis na lipunin niya yung mga hari at yung mga hayop, anong ginawa niya? Hindi niya pinatay. Yung magaganda, matataba na tupa, itinago niya. Ang dahilan niya, i-ano niya sa Panginoon, i-offer niya sa Panginoon. Tama yung motibo niya, di ba? Pero, hindi siya sumunod sa instruction. Minodify niya yung salita ng Diyos. Ano nangyari sa kanya? Sa kanyang pagsuway? Natanggal siya sa pagiging hari. Di ba? Ganun yun eh. Kapag tayo ay sumusumay sa ating Panginoon, yung Holy Spirit lalayas. Magigrip siya, di ba? And then hanggang sa, ano mangyari? Pasuko ka ng masamang Espiritu. Ganun nangyari kay Saul, di ba? Nung nawala sa kanya yung Holy Spirit, yung anointing, yung masamang Espiritu pumasok sa kanya. Ganun napunta yung anointing, napunta kay David. Di ba? Kaya pag tumutugtog si David ng harp, si Saul na napapayapa kasi may anointing siya. Eh si Saul, napasukan ng masamang espiritu, kaya gusto niyang patayin si David. Kasi si David ito ipapalit sa kanya bilang hari. Di ba? So nung sumuway si Saul sa ating Panginoon, nawala sa kanya yung presensya ng Diyos, yung anointing. Kaya mag-ingat po tayo, no? Pagka tayo po ay nagpapagamit sa ating Panginoon. Kaya kailangan po natin sumunod sa instruction ng Panginoon. Amen? Di ba? Kailangan natin yun. Lagi natin kasama ang Holy Spirit para maging matagumpay po tayo sa ating gagawin. Si Moises, kilala niyo ba si Moises? Wala na dyan sa ano natin. Sabi sa kanya ng Panginoon, kausapin mo yung bato. Kasi yung mga Israelita, nagreklamo sila, wala silang mainom. Nilabas nila ng Panginoon sa Egypt. Sabi ng mga mga Israelita, naparito mo pa kami para kapatay sa gutom. Walang pagkain, walang inumin. Kaya ang sabi ni Moises, nag-pray siya sa Panginoon. Lord, anong gagawin ko sa mga tao ito, mga reklamador? Diba? Ang sabi ng Panginoon, kausapin mo yung bato. Eh dahil si Moises, tao lang. Medyo meron siyang hinanakit. Diba? Anong ginawa niya? Imbis na kausapin niya yung bato, anong ginawa niya? Pinalo niya. At kung pinalo niya, sabi ayaw ng Panginoon, lumabas pa rin yung tubig. Kaso lang, nagalit ang Diyos kay Moises. Hindi siya sumunod sa instruction.
Ang sabi ng Panginoon, kausapin, hindi paluin. Kumbaga, minodify niya yung utos ng Panginoon. Amen? Kung ano yung instruction ng Panginoon, yun ang gagawin natin. Di ba kahit sa batas natin, pag kukuha ka ng lisensya, kailangan mong sumunod sa instruction. Pag hindi ka sumunod sa instruction, ano mangyayari sa'yo? Wala, uwi ka. Madi-disqualified ka. Di ba? So, yun po, no, hindi nakapasok si Moises sa promised land, sa lupang pangako. Kasi pagka nakapasok dun sa promised land, yun ang masaganang pamumuhay. Hindi siya nakapasok dun kasi siya ay sumuway. Di ba? So, ang pagsuway ay nagbibigay ng kapahamakan. Kailangan po natin maging masunurin sa ating Panginoon. Amen! Sabihin mo sa katabi mo, maging masunurin ka. Palagi, di ba? Palagi. Hindi minsan. Di ba? Hindi pagkalinggo lang masunurin ka, pero pagka Lunes hanggang Sabado. Di ba? Pagkalinggo, praise the Lord. Pagka Lunes hanggang Sabado, praise the Lord. Di ba? Hindi ganun ang pagiging Kristyano, hindi lang paglinggo. Kailangan araw-araw. Amen! Di ba? So last, hallelujah. Ang pagsunod natin ay choice. Ladies' choice. Pakibasa sa Lucas chapter 15 verse 1. Lucas, Kabanatang 5, Talatang 5. Sumagot si Simon, Guro, magdabag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit, dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Amen! Sa verse 1 to 3. Meron ba? Lucas, Kabanatang 5, Talatang 1 hanggang 3. Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangisda ang kanilang mga lambat at wala sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa mga ito na pagkaaring Simon, hiniling niya rito na ilayo ng konti ang bangka mula sa baybayin, naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Amen! So makikita natin dito na si Jesus Christ ay nangangaral ng salita ng Diyos sa tabing dagat. Diba? Eh dahil si Jesus Christ po ay pinagkakaguluhan kasi marami siyang himala, maraming pinapagaling, maraming napapalayas ng demonyo, kaya siya ay dinudugo. Gusto nyo bang dubugin tayo dito? Subukan mo magpagaling ng patay. Pagpumuhay ng patay. Diba? Dudubugin tayo dito. Magpuri ka ng bulag. Nakakita. Dudubugin ka dito. Diba? Kaya si Jesus Christ, dinudubog na tao. Dahil siya ay gumagawa ng himala. Dahil sumasa kanya ang Holy Spirit. Bibigay ng kapangyarihan. Di ba sabi sa atin sa Gawa 1:8, bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Para gumawa ng mga himala. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may kapangyarihan ka. May power tayo. Amen? At sa dami ng tao na nakikinig kay Jesus Christ, medyo na puno yung tabing dagat, di ba? Kaya hiniram niya yung bangka ni Pedro. 2 bangka yun eh. At siya ay naupo doon para mangaral ng salita ng Diyos. Amen? At pagkatapos siya mangaral, ang sabi niya, Pedro, pwede ka na mangisda. Umaga. Alas 9 ng umaga. May isda kaya. Di ba usually yung isda sa gabi yan? Di ba? At sabi ni Pedro, Panginoon, magdamag po kaming
naghuli ng isda. Wala kaming nahuli kahit isang days. Di ba? Pero, sa sinabi mo na kami humayo at manghuli ng isda, gagawin namin. Amen? At sa verse 5. Lucas, Kabanatang 5, Talatang 5. Sumagot si Simon, Kuro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Amen. Kung babasahin po natin yung Lucas chapter 5, verse 5 hanggang sa sumusunod. Nung humayo, nung pumalaot na sila Pedro, ano nangyari? Kung babasahin nyo. Nakahuli sila ng isda. Anong isda na huli nila? Salmon. Mga salmon. Yung mga magagandang isda. Kasi sabi ni Lord, mga isda, lumapit kayo sa bangka ni Pedro. Di ba? Walang magawa yung mga isda, kundi sumunod. Mabuti pa yung mga isda, sumusunod, di ba? Meron nga kinuwento si Bishop, ano? Merong isang, yung mga isda. Umayos sila, nahuli ng isda. Mula Lunes hanggang Sabado. Dami lang nahuhuli. Pero nung nang-isda sila nung linggo, wala silang nahuli. Bakit? Nagsimba yung mga isda. So nakita natin dito na pagsunod sa kalooban ng Diyos, may pagpapala. Sabi mo sa kapatid mo, unahin mo si Lord. Diba? Yung bangka nila Pedro, halos mapuno ng isda. Amen. Kaya sabi niya, nagtawag pa siya ng mga kasama. E di napulo ulit yung isda. Amen. Ganun tayo, no? Pagka sumunod ka sa Panginoon, yung blessing, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Amen. Di ba? Lalabas yung malalaking isda. Hello, hallelujah. Meron pang isa. Siyempre, ang pagsunod sa ating Panginoon, nangangailangan niya ng pananampalataya. Obedience is trusting in the Lord. So, basahin natin sa ikalawang hari. Ikalawang aklat ng mga hari, Kabanatang 20, Talatang 1 hanggang 6. Nang panahon iyon, nagkasakit ng balwa si Ari Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias, na anak ni Amos, at sinabi sa kanya, pinapasabi ni Yahweh na ayusin mo ang iyong kaharian, sapagkat malapit ka ng mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Humarap si Hari Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay ako ng tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan, at buong kapaitang umiyak si Ezekias. Hindi pa nakakalayo si Isaias sa gitna ng bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya, pagagalingin kita. Sa itong araw, makakapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang yan. Liligtas pa kita. At ang lusot na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lusot na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako ay David na aking lingkod. Amen. Diba? So makikita natin dito, no? Si Haring Ezekias. Diba? Siya ay may takot sa ating Panginoon. Siya ay nagkasakit. At ang sabi sa kanya ng propeta, ayusin mo na yung pamilya mo. Patawag mo na yung pamilya mo. Magkaroon ka na ng last will testament. Kasi malapit ka na mamatay. Si Hezekiah, hindi siya pumayag. Sa verse 8, nanalangin siya, no? Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Amen.
So, Panginoon, alalahanin mo yung katapatan ko sa pagbibigay. Katapatan ko sa pagsunod sa iyo. Di ba? Buong puso akong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. Ibig sabihin, habang nabubuhay siya, pero siyang ginagawang kabutihan. Amen. Kaya Panginoon, alalahanin mo yun, di ba? Pagkatapos siyang manalangin, sabi dito sa verse 6, binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataong mabuhay ng 15 taon. Kumbaga, tinaningan ng doktor yung kanyang buhay. Pero dahil siya ay may good record, maganda yung kanyang ginagawa, na-extend siya. Amen. Ito ganyan sa trabaho. Pagka ikaw ay maganda yung performance mo, wala kang absent, hindi ka nililate, di ba? Hindi ka pasaway. Imbis na matanggal ka, mapupromote ka pa. Di ba? Di ba? Kasi maganda yung performance mo eh. Pero kung pag lagi kang late, lagi kang absent, at ikaw ay tatamad-tamad, papawin ka na nila. Uwi ka. Di ba? Kasi hindi mo ginagawa yung kalooban ng Panginoon. Kaya hindi totoo yung kasabihan na pagka masamang damo, mabang buhay, hindi totoo yun. Baligtad! Binabaligtad ng demonyo eh, di ba? Sabi niya, masamang damo, tagal lang mamatay. Hindi! Mas mahaba ang buhay ng sumusunod sa ating Panginoon. Amen! Di ba? Kaya nakita lang dito si Caius, di ba? Imbis na isang linggo na lang, isang buwan na lang ang buhay niya, na-extend pa. Ilang taon? 15 years. Sino sa inyo gusto bumaba ang buhay? Sabihin mo sa katabi mo, pag-abit ka sa Panginoon. Di ba? Pagka hindi pa tapos ang mission mo sa Panginoon, hindi ko pa nakukunin. Amen? May plano pa ang Panginoon sa iyo. Pero kung tapos na yung mission mo, sa ayaw mo sa hindi, kukunin ka na. Ang maganda, sumunod ka na. Amen? Di ba? Wala sa katangkaan yan. Di ba? Kailangan maging masunurin tayo sa ating Panginoon. Para bumaba ang buhay natin. Amen? Hindi ka nag-iipon ng kayamanan dito sa lupa. Mag-ipon ka rin ng kayamanan sa langit. Balanse. Meron kang kayamanan dito sa lupa, may kayamanan ka sa langit. Amen? Kailangan natin sumunod sa ating Panginoon. Lastly, meron isang influencer. Siya ay sa YouTube, sa Facebook, siya ay influencer. Sabi sa kanya, bibigyan kita ng 2 million dito sa taong ito. Siya ay kapatiran natin. I-promote mo lang itong sa YouTube mo, sa Facebook mo, itong sugal, maring casino. Bibigyan ka namin ng 2 million a month. Di ba? Kung mababaw siya sa Panginoon, pwede niyang i-grab yun para i-promote niya yung pagsusugal sa kanya YouTube channel. Pero dahil siya ay may takot sa ating Panginoon, tinanggihan niya yun. At pagkalipas ng 1 linggo, meron naman sa kanya nag-offer. Hindi na sa sugal, kundi sa commercial na. Magkano yung offer sa kanya? 10 million. Di ba? Dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Siya ay napagpala. Ganun din po tayo. Kung gusto natin tayo po ay i-bless, pasaganain ang ating Panginoon. Kailangan po tayo sumunod sa katotohanan. Amen? So, paano po tayo susunod sa ating Panginoon? Number 1, how to obey the Lord. Una, obedience is progressive. Paunti-unti. Amen? Pangalawa, obedience is immediate. Huwag mo lang ipagpabukas. Sabi mo sa katabi mo, now na. Now na.
Amen? Because faith is now. Pangatlo, obedience is better than sacrifice. Kahit anong sakripisyo mo, pero pag hindi ka naman sumusunod, wala. Di ba? Kailangan natin ng pagsunod. And lastly, obedience is a choice. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagpili o sa habang buhay o sa kamatayan. Siyempre, pipiliin po natin yung pang-habang buhay para po tayo ay makasama ng ating Panginoon doon sa langit na bayan. Amen! Napagpala po ba tayo sa salita ng ating Panginoon? Amen. Sige, tayo po yung magsitayo, tayo po yung mag-pray. Let the river flow.